Hallelujah. So, sa mga first-timer, hindi ka nagkamali. At kahit ikaw kapatid na nandirito, hindi ka nagkamali sapagkat nabubuhay lamang tayo sa biyaya ng Diyos. Amen po. Sabi ng Acts 17:28, in Him we live and have our being. In Him we live and move and have our being. Sa Diyos ang ating pagkilos, ang ating paggalaw, maging ang ating buhay ay sa Panginoon. Amen po? Ngayong umaga, our message entitled about flesh or demons. According to Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Amen. So, therefore, all have sinned. The sin is total and universal. Amen po? May the Lord bless upon reading of His Word. Since the beginning, man turned from God in rebellion. From that point, he has been subjected into two main spiritual evils, and we call it sin and demons. Amen? In Romans 3, in Romans chapter 3, it says, the effect of sin has a domino effect. Romans 3:23. Amen? It says, the effect of sin has a domino effect. In other words, it is what I said, universal and total. Sin, ibig sabihin ang kasalanan, has defiled human race as a whole. In the New Testament, the personality, ang ating pagkatao, thus corrupted by sin. Dumudumi dahil sa kasalanan ang pagkatao. Ang iyong pagkatao. Amen? Yung iyong personality, nakukurap siya, dumudumi siya dahil sa kasalanan, at ang tawag dito ay old man. Thus corrupted by sin is our old man or our flesh. Yung lumang buhay natin o yung ating laman. Amen? Sabi na Romans 6, verse 6, knowing this, that our old man is crucified with Him. Dapat ang luma nating buhay, pagkatao, napako ito dapat, na ipapako na kasama ni Kristo. Romans 6, verse 6, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin must be destroyed. Upang yung kasalanan ay, ang katawan ng kasalanan ay mawasak na, dapat mapako kasama ni Kristo. Ibig sabihin, hindi na siya gagalaw. Hindi na siya magpa-function. Ganun po yon, no? Na siya ay kailangan na pako kay Kristo, hindi na siya gagalaw, hindi na siya magpa-function, hindi na siya mag-ooperate. Amen? Taas nga ang kamay ng ating first-timer. Na nandiyan dyan. Amen. So, ito, nawa ay hindi maging simula at wakas ng pagpunta mo dito. Amen? Sabagat, ang ginawa mo ngayon ay napakagandang desisyon. Isa sa pinakamaganda, the best decision you ever made, you ever desire or decide, ay yung nandito ka ngayon. Amen? At dapat paglabas mo si Kristo na ang Panginoon mo at tagapagligtas. So dapat, the body of sin must be destroyed. Ang tawag dito, ang lumang pagkatao o lumang buhay natin. In Galatians 5:24, sabi doon, and those who are Christ must crucify the flesh with the affection and lust. Amen. So dapat, yung ating mga lust, no? Itong mga passion natin na hindi nakalulugod sa Panginoon, sabi ni Pablo sa Galatians 5:24, ipinapako din.
sa mga taong na kay Kristo na, dapat napapako na ito. Dahil nung tayo wala pa kay Kristo, hindi ito napapako. Gumagalaw ito, nag-ooperate ito, gumagana ito, kahit kailan nating gustong paganahin ang ating old man. The old man, o lumang pagkatao, lumang buhay, or old life, describes the rebellious nature each of us has inherited from our first parent. Tayo ay merong mga ninuno, at yung ating mga ninuno, doon natin nakuha yung ating tinatawag na rebellious nature. Pag sinabi kasing rebellious nature, likas na pagsuway sa kalooban ng Panginoon. Rebellious nature. At ito ay galing sa iyong ninuno. Kung sino yung tatay mo, kung sino yung lolo mo, kung sino yung lelong mo, kung sino yung lelong ng lelong mo. Amen? Yung ating third and fourth generation doon sa taas. Wala pa yung susunod natin. Kaya dapat napuputol ito mula doon para yung next generation okay na. Hindi mamana yung sumpa ng kahirapan, mga untimely death, sickness and disease, lack of something, no? Yung pagiging mahirap, no po? Pagiging hampas lupa, mawala na yon. Dapat kapag na kay Kristo, napapako yon. Amen? So galing ito sa ating first parent. Therefore, in every descendants of Adam, there is the nature of a rebel. Lahat ng lahi ni Adan, nandoon talaga yung pagiging rebellious. Lahat ng isisilang mula sa lahi ni Adan ay nagiging makasalanan. In other words, we call it sinful nature. Amen. Mga namana natin. In this context, the flesh does not refer to our physical bodies, but to the corrupt nature that is part of the inheritance each of us receive at birth. Nung isinilang ka, may natanggap ka na. Kahit sino sa atin, nung isinilang tayo, wala naman sa atin dito ay mulat ng mata mo, malaki ka na. Lahat po ay dumaan sa proseso, dumaan po tayo sa sinapupunan kung sino yung naging magulang natin. Pero nung lumabas tayo sa sinapupunan ng ating magulang, meron na tayong sinful nature. Amen. Bawat isa sa atin, mula dito, bibilangin ko paikot, bawat isa sa atin, meron tayong namana na kasalanan ng isinilang tayo, nandun na po yun, package. Yun po yung flesh. Yun yung tinatawag na old life. Lumang buhay natin. Kaya kapag na-born again ka, hindi yung mag-automatic na wala ka agad yun. Amen. Tatrabahuhin pa ng Diyos yun sa pamagitan ng iyong desisyon. Kung papayag ka, yung lahat ng area ng buhay mo ay gusto mo nang pakialaman ng Diyos. At hindi papakialaman ng Diyos ang buong area ng buhay mo nang wala kang decision making. Kaya hindi ka pa rin makakaasa. Pag pumasok ka dito, nag-born again ka, wala ka ng problema. Hindi po. Hindi po natin pinapangaral na kapag pumasok ka sa born again, ay wala ka ng problema. Dahil wala naman po sa Bible na ikaw, pagka ikaw nag-born again, wala ka ng problema. Ang nasa Bible, kapag ikaw ay nag-born again, kahit katakot-takot na problema, ang pangako ng Diyos, may kapayapaan ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? At ang pangako ng Diyos, meron kang buhay na ganap at kasiyasiya. At ang pangako ng Diyos, meron kang himala. Yung stress, hindi po yan mawawala. Amen? Kaya nga po, ano ba itong flesh? Ano ba itong demons?
Kaya malalaman natin mamaya ito, kung ano gagawin natin dito para pagdating ng panahon, hindi ka lang tumatanda sa simbahan. Hindi ka lang nagiging leader, nalalaman mo yung talagang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Amen. So this corrupt in English translation is described fleshly or carnal. Andiyan dyan po yun. Kailangan i-crucify dyan. Paano yan? Mamaya. Ano po? For practical purposes, these two expressions, the old man and the flesh, may be used interchangeably. It describes our corrupt, it describes our fallen, it describes our sinful nature. Amen. Yung pong ating flesh. Amen. So ito po yung ating mga likas. As far as translation is concerned, kung titingnan natin, ang Bible po ay iba-iba ang translation. Meron tayong King James Version, meron tayong Magandang Balita, Biblia, meron tayong New International Version, meron tayong New American Standard Bible, iba-iba po. So, ang NIV, ito po ay laging ginagamit din sa Bible School. Nung ako po ay nag-Bible School, ito po yung ginagamit at saka King James Version. Dito po, sa translation na po ng NIV, however, has moved away from the original language. Nalayo siya. No po? Kasi iba yung kanyang ginagamit. It replaces both expressions by our old self and sinful nature. Kasi sa King James, old man. Si NIV, old self or flesh. Amen. So it replaces both expressions by our old self and sinful nature. It could be said that in this respect, the New International Version is more of an explanation than a translation. Hindi lang niya nililipat-lipat yung mga passage sa Bible, kundi nandoon na yung explanation. Amen? Yung po ang ginawa ng NIV. Moreover, although the problem is universal, the problem with demons is not. Amen? Hindi natin laging pagbintangan yung demonyo sa nangyari sa buhay natin. Hindi po universal ang problema sa demonyo. Yung problema, universal. Wala pong tao na exempted sa problema. Walang tao na exempted sa depression, pero nakakalaya naman. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pinalaya ka na. Many members of our fallen human race have come under the power of demon, but not at all. Yung mga lahi natin, pero hindi rin lahat. Marami din. There is a close connection, however, between sin and demon. May connection yan. If mankind had never sinned, we would never have been vulnerable to demons. Pag hindi ka naman nakakagawa ng kasalanan, hindi ka naman magiging marupok sa demonyo. Pero kapag nakakagawa ka ng kasalanan, marupok ka, vulnerable. Amen po? Anything that is not of faith is sin. Kapag wala ka rin pananampalataya, kasalanan yon. Kapag hindi ka nakikinig na salita ng Diyos, meaning kasalanan yon, nasa bahay ka lang. Kaya dapat kahit nasa bahay ka lang, at yung mga naiiwan mo sa bahay, hindi sumasama sa iyo, yun na lang sabihin mo, mag-ano kayo? Mag-live kayo, manood kayo. Hindi kayo sumasama sa akin. Ikaw na lang yung pumupunta sa church. Eh di sabihin mo yung mga kasama mo sa bahay, o gumising kayo alas 9, kaysa naman magse-cellphone kayo dyan, baka manood lang kayo ng mga kung ano-ano dyan, na makakasira naman ng inyong pananampalataya. Eh gano'n na lang masasabi mo. Hindi sila sumama sa iyo eh. Amen? Eh kahit na sila makasalanan, mahal naman sila ng Diyos eh.
Pero pag sabi-sabihan mo rin, baka naman pag-alis ko, mag-inuman na naman kayo dyan. Manood muna kayo bago kayo mag-inuman. Amen? Bago kayo magbisyo, manood muna kayo ng live na pinipreach ni Bishop. Kasi siyempre, saan mo dadalhin yung family mo na naiwan mo? Ako, naniniwala ko, hindi ka payag na ang family mo mapuntang impyerno. At ikaw ay nasa langit. At kung ipapakita sa iyo ng Diyos, lumalangoy sila doon sa apoy ng impyerno, at ikaw nasa langit at payapa ka, alam nga naman masaya ka, nakikita mo yon. Picturein mo nga, i-picture mo nga, yung imagination, gamitin mo nga. Hindi. Amen? So ang demons, vulnerable tayo sa attack pag mayroong sin. Amen po? Yung sin, universal. Pero ang demon, hindi po. So meron po example patungkol sa healthy spiritual life. I give you an example about a healthy spiritual life. Meron pong biochemist. He explained that a human body is attacked regularly by cancerous cells. When that body is healthy, its immune system identifies and attacks the cancerous cells, and they are unable to harm the body. In other words, kapag malakas ang immune system mo, yung attack ng sakit karamdaman, madidetect niya, at dahil na nadidetect niya, na-identify ni human body dahil malakas ang kanyang immune system, hindi makakapasok yung sakit doon sa body. Kasi nadidetect niya. Amen? Hindi niya pwede i-harm yung body. But when the body has been weakened by illnesses, o kaya, ano bang sakit meron yan? Pinahina yung katawan ng sakit. Or some kind of emotional shock. Hindi lang sakit, may mga emotional shock. The immune system is unable to do its job effectively. So yung immune system ng katawan, hindi niya magagawa yung tungkulin niya na harangan yung mga sakit kasi meron siyang emotional shock. Meron siyang sakit. Kaya nga kapag may sakit, nasaan yung may sakit? Wala sa church. Amen? Nasa ospital. Nakahiga yung iba. At kailangan magpagaling kasi mahina ang kanyang immune system. So pagka po ganon, may emotional shock o kaya merong sakit, the immune system is unable to do its job effectively, and some form of cancer can develop somewhere in the body. Ando na yung mga breast cancer, bone cancer, brain cancer. Amen. Kasi mahina. That's how it is with demons. Likewise, when the person is healthy spiritually, the spiritual immune system within that person identifies and attacks the demons. Kasi malakas yung spiritual mo. Merong demons of lust, demons of pride, demons of anger, demons of bitterness, demons of self-pity, na-attack yun ng iyong spiritual, healthy immune system. Amen? Na-atake yun. Kaya hindi ka madidemonyo basta. Hindi ka kagad subject sa demonyo. Kasi malakas yung spiritual. Hindi ka naman nagsisimba. Ano laban mo sa demonyo? Hindi mo pwede kalabanan ng demonyo at sasabihin ng demonyo, pareho lang tayo ng ginagawa. Hindi ka na sumasamba sa Diyos nila eh. Hindi ka rin naman sumasamba sa tunay na Diyos eh. Hindi mo ako pwede kalabanin. Kahit sabihin mo tao ka, ako demonyo. Di demonyo'y kita. Dahil mahina ka. Hindi ka nag-church. Amen?
Di ka nagbabasa Bible. Di ka nagpe-pray. Inom lang ginagawa mo. Sugal. Tulog. Trabaho. Amen? Kaya tayo, inuutosan tayo ng Diyos, yung mga ganong mga tao, trabaho mo yon. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, magtrabaho ka. Binigyan ka ng bibig. Saan mo gagamitin ang bibig? Gamitin mo sa panchismis. Chismis mo si Kristo. At sabihin mo, pambihira si Kristo. Alam mo ba? Ganon ang pagchismis mo. Nakakita ko si Kristo. Nagpakain ng 5,000, nagpagaling ng may sakit, nagpalayas ng demonyo. Nakita ko si Kristo, kaysa naman yung nakita ko si kapatid. May kasakay sa motor. Iba yun eh. Amen. Di ba bawal yun sa mga born again, bawat lalaki at babae? Baka sisingit ka naman, kapatid, wag na tayong sumausaw. Alam mo ba yan? Nagsisimula ka din. Amen. So ganun po, dapat malakas ang ating spiritual immune system. Amen? Therefore, our spiritual immune system identifies and attack the demons, and they're not able to move in and take control our lives. Hindi ka makokontrol ng demonyo. Ikaw ang kokontrol sa demonyo. Sasabi mo, layas! Kaya mo magsalita sa demonyo, layas! Kasi malakas. Pag mahina, layas. Hindi lalayas yun. Pag mahina yung spiritual immune system mo, sige na naman, please, layas. Hindi lalayas yun. Sasabihin ng demonyo, kayang-kaya kita. Araw-araw yun, magtatrabaho sa buhay ng tao. Kaya akala mo, okay na yung pagiging born again mo. Pero bakit hindi nagbabago buhay mo? Bakit ang tagal mo hindi pa bumubuhos ang pagpapala na pinapangako ng Diyos sa iyo? Kasi yung bumubuhos, nandiyan naman yung bumubuhos naman ang pagpapala ng Diyos sa iyo eh. Kitang-kita ko eh. Pero, merong ibang sumasalo. Kasi binubulag ka. Hindi mo makita, hindi mo masalo, hindi mo matanggap kasi binubulag ka. Merong spiritual blindness. Amen po? Hindi mo binabasa yung Bible mo. Dapat, kung ang cellphone lagi mong hawak, dapat ang Bible din, hawakan mo lagi at basahin. Kung ang cellphone lagi mong ini-scroll, yung Bible mo, scroll mo rin. Amen? Kung lagi kang nag-aabang ng balita sa cellphone mo, abangan mo rin ang balita. Dahil araw-araw bago ang babalita sa iyo ng Diyos. May bagong balita, araw-araw. Amen po? In addition, any kind of unhealthiness or emotional weakness makes a person vulnerable to attack by demon. Amen? Atake ang mangyayari. Amen? Tinan mo yung inatake. Pag inatake, wala na. Pag dinala sa ospital, may oxygen na lang, tapos ipapump. Buti kung may mga kagaya na dinala sa ospital, nakauwi pang buhay. Hindi naman laging makakauwi pang buhay yung mga inaatake. Amen po? So, kailangan malaman mo kung ano ang flesh at demons. Ito na po. Remedy for flesh and demons. Correct diagnosis is very important, whether in the spiritual or physical realm. So, it is essential to know in the confronting our own problems or those of other people. Kailangan mahalaga yon na malaman natin
kung yung lalabanan natin na problema ay problema ba natin o problema ng iba. What we are dealing with, is it the flesh or is it demons? Dapat malaman natin yung bang nangyayari sa buhay natin, may demonyo o wala. Hindi sapat, born again ako, okay na ako. Sabi kasi, pag nag-born again ka, nothing to worry. Tama naman po yun. Bahala na ang Diyos kasi born again ka. Pero alamin mo kung may demonyo din. Dahil kasi pag na-born again ka, lalo kang aatakihin ng demonyo. At doon matetesting. Amen? Yung konting galaw mo, sa tingin ng mga unbeliever o kaya ng kapitbahay mo, konting galaw mo, mamaliin niya yan. Amen? Lahat ng pagkakamali, hahanapin sa iyo. Ganun lang naman yun eh. Kung gusto mong makita ang pagkakamali ng tao, lagi mong hanapin ang pagkakamali ng asawa mo, makikita mo. Pagkakamali ng magulang mo, makikita mo. Pagkakamali ng kuya mo, ng ate mo, ng asawa mo, ng anak mo, ng kapitbahay mo, pag hinahanap mo yan, makikita mo. Dahil lahat ng hinahanap mo, makikita mo, sabi ni Lord. Seek and you will find. Pero kung hindi mo yan hahanapin, yung pagkakamali na yan, ang hahanapin mo ang katotohanan, makikita mo rin ang katotohanan. You will find the truth, and the truth shall set you free. Amen? Kung ang katotohanan ang hinahanap natin. Amen ba? The question is of vital importance because the remedies are quite different. Okay, so dalawang remedy, ano gagawin natin sa old man or flesh or sa demons? Iba po yan eh, hindi yan pareho. Yung ginagawa mo sa demon at yung ginagawa mo doon sa old man or flesh, magkaiba po yan. Kaya ito po ang magandang tinuturo ng Diyos sa atin. At ito'y pang-araw-araw mo, lifetime ito, na victorious Christian ka. Amen? The remedy for the flesh is crucifixion. Pagkapako. Sabihin natin, crucifixion. Malakas nga, crucifixion. So yung flesh natin, ipapako ito. Dahil si Kristo mismo ang pinako yung katawan niya. Bakit yung katawan ni Kristo ang pinako? Sapagkat doon sa katawan niya, pinasan niya ang kasalanan mo at ang kasalanan ng mundo. Kasalanan ng pamilya mo. Pati kasalanan ng kapitbahay mo. Wala pong hindi pinasan si Jesucristo. Kaya ipinako ang kanyang katawan. Para yung kasalanan mo na magdudulot ng sumpa at parusa sa iyo sa impyerno ay hindi na magkaroon ng karapatan. Amen? The remedy for the flesh is crucifixion. Ipako mo yung makalaman na yan. Romans 6 verse 6, Paul, the apostle, state this as historical fact. Our old man was crucified with Jesus. And Jesus canceled the claim sins on our fleshly nature by His sacrificial death on the cross. Ano po ang ginawa ni Jesus? Meron siyang kamatayan. At ang kamatayan na yon ay sakripisyo niya doon sa krus. Amen? Para po, no, makancel yung claim na parusa sa atin. Amen? Dahil gawa ng ating lumang pagkatao. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, ang luma mong pagkatao ay dapat maipako din kasama ni Kristo dahil ginawa niya na yan. Hindi mo pwede tanggalin ang pako. Example, the ceiling, nakafix yan. Kapag ka tinanggal mo ang mga pako na nag-hold sa bakal, babagsak ang ceiling. And what happens? Maraming apektado.
Kung nakaupo ka dyan, lahat tayo nandirito at bumagsak ng bigla ang ceiling, lahat tayo affected. Amen? So kapag ka yung ating flesh hindi na crucified, nakaka-affect din sa ating kapwa. It cause harm sa Diyos, sa ating relatives, sa ating ministry, sa ating kapwa. Sin is contagious. Amen po? Kaya kailangan mapako yan. And the wages of sin is death. Romans 3:23. All have sinned. In Romans 6:23, the wages of sin is death. So the wages of sin cause harm sa ating kapwa believers. Tingnan mo, kapag ka nagkasala ka nga sa asawa mo, sino naapektuhan? Ikaw at yung asawa mo at yung nakapaligid at higit sa lahat ang Diyos. Kaya ang gusto ng Diyos, ipako natin yung ating flesh, yung ating mga passion, mga lusts and desires. Kailangan nakapako yun. Para maging matagumpay tayo. Yun po ang remedy. Amen? In Galatians 5:24, and those who are in Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Ikaw na kay Kristo, kailangan mapako yung mga desire ng flesh. Amen? Ang mga desire ng flesh na hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Ang mga desire ng flesh na nagiging rebellious tayo sa Panginoon, dapat i-crucify diyan. Amen? Each of us must make a personal application of the cross to our fleshly nature. Amen? Dapat responsible ang bawat isa dito sa atin sa loob. Kaya hindi mababago ang buhay mo at hindi ka maliligtas dahil sumali ka sa born again. Ang kaligtasan mo, una, nasa Panginoon at sa Kanyang habag, at kailangan yung iyong paniniwala at pananampalataya na sinasabi mo, na salita mo, dapat merong aksyon. Amen? Kaya ikaw ngayon, dahil ligtas ka, kaya ka gumagawa ng mabuti. Amen? Because you are saved, you are doing what is right. Amen? We are not doing what is right just to save. No. For by grace we are saved through faith, not of our own good works, so that no one may boast. Walang pwede ipagmalaki ang sino man. Ephesians 2:8 and 9, sa biyaya at habag ng Diyos, ikaw ay naligtas. Hindi ng iyong mabubuting gawa. Kaya hindi ka pwedeng magmalaki, magmataas, at magmayabang. Amen. Crucifixion is the remedy each of us need to apply personally. Amen? Need to apply personally. Ito pong crucifixion of our flesh. Ikaw, hindi ako. Hindi ang nanay mo. Ikaw mismo ang magpapako ng iyong fleshly desire, ng iyong old life. Hindi mo pwede sabihin, Pastor, ipako nyo na po yung aking lumang pagkatao, yung aking pagkatomboy, yung aking pagkabakla, ipako nyo na po. Hindi ko kaya yon. Ikaw mismo. Amen? Pag hindi mo yung ginawa, ikaw ang maapektuhan. Kasi ikaw mismo ang binigyan ng responsibilidad. Bawat isa sa atin, hindi pwede mabagong asawa mo kung ayaw niya magbago lang ng dahil lang sa'yo. Hindi po. Hindi maliligtas ang mga asawa, mga anak natin at mga kapitbahay natin, pati kamag-anak natin kung hindi rin nila ipapako ang sarili nilang lamang makasalanan kay Kristo.
Kaya nga, look unto Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Doon ka titingin. Doon nagmumula kay Kristo ang ating pananampalataya. At doon din nagwawakas. Kaya kailangan sabihin mo sa katabi mo, crucified your flesh. That is the remedy. Amen? Iba yung demons. Hindi mo pwede i-crucified, ipako yung demonyo. Yung laman ang dapat ipako. Next, the remedy for demons is to cast out. So iba. The remedy for the flesh is to crucify. But the remedy for demons, kung nandyan ang demons, is to cast them out. Palayasin. Amen? Kaya ikaw, kahit na nasaan kang lugar, pwede ka magpalayas ng demonyo kahit nasa loob ka lang ng CR. Naalala ko po, merong magkagalit. Sila yung mga magkaibigan. Masamang-masama ang kanyang loob. Ang ginawa niya, di siya nagpakita sa kanyang kaibigan kasi magkasama sila. Pumunta siya sa ibang lugar, malayo-layo. At ang ginawa niya, nag-pray siya. At sinasabi niya, inuutusan ko ang demonyo sa pangalan ni yung demonyo sa katawan ni Miss A at ni Miss B. Inuutusan ko demonyo lumaya sa pangalan ni Jesus. Nung inutusan niya, sabi niya, Lord, tanggalin niyo po yung aking sama ng loob sa ginawa nila. At nung bumalik na siya doon sa kanyang mga kaibigan, wala na po yung kanilang mga sama ng loob. Amen? Na nilagay ng demonyo. Kaya minsan meron kasama ng loob nilagay ng demonyo, i-cast out mo. Minsan meron ka tampo. No? Nilalagay ng demonyo na magtampo ka. Minsan meron ka selos. No? Minsan meron ka lungkot. So the remedy for demons is to cast out. Hindi po pwedeng isasama mo sa buhay mo ang demonyo. Hindi pwedeng kasama ang demonyo sa paglilingkod. Amen. Ang paglilingkod natin, dapat ang kasama, Holy Spirit. Sapagat yung demonyo, iiwanan ka niyan. Ang Holy Spirit, hindi ka iiwanan. Sino gusto mo makasama? Siyempre, yung hindi nang iiwan. Yung hindi nang lalaglag. Yung hindi nang iiwan sa ere. No? Amen? Yun ang maganda kasama. Hindi nang lalaglag. Walang backstabbing. Yung pag nakatalikod ka, iba. Pag nakaharap ka, iba. Amen? Dapat kung paano sinabi mo, Dwight, you are very handsome. Even Dwight is in the back. You said that also. The same. Amen? Hallelujah. Because that wrong attitude, pagka iba-iba ang sinasabi mo, pag nakaharap, pag nakatalikod, iba. Dapat kung sinabi mo mabait si Bishop, pag nakatalikod, mabait din. Hindi pag mayroon ka hindi mo nagustuhan dahil nirebuke ka sa mana ng loob mo. Hindi ganun. Pasalamatan mo na mayroong nagtutuwid sa iyo. Merong pastor na nangangaral. Amen? Ikaw na lang ang nakikinig dyan Nagreklamo ka pa sa napapakinggan mo. Pagka ikaw tinutuwid na. At yung napapakinggan mo, na pagtutuwid, ipamuhay mo, gawin mo. Hindi yung pag nakinig ka dito, pag uwi mo, the same person ka pa rin. No. Dapat pag uwi mo, bagong tao ka na naman. Renew your mind daily. Do not conform to the pattern of this world. Pag hindi mo papalayasin ang demonyo, you are conforming the pattern of this world even though you are born again or Christians. Amen? Hindi na tayo dapat. Then we can offer our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable. The remedy for demons is to cast them out. Wala nang iba. Expel demons.
God has given us authority. Use that authority. Do not be intimidated. Huwag mong isipin, baka hindi lumayas ang demonyo. Magkaroon ka ng pananampalataya na every time na sinasabihan mo ang masamang espiritu at mga demonyo ay lumaya sa bahay mo, sa buhay mo, magkaroon ka ng faith na lumalayas yan. Sapagat ang ginagamit mo ay pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang tanong, Bishop, pagdating po ba sa bahay namin, itunuro nyo, gagawin ko po ba, sasabihin ko sa bahay namin, mga demonyo, lumayas kayo, gagawin ko po ba yon? Bahala ka kung leading ng Holy Spirit sa iyo. Amen? Pero pakita mo ang pagmamahal. At hindi lang knowledge ang mahalaga. Sabagat marami mga tao, matatalino din sila. Pero hindi basta-basta sila maniniwala sa iyo kung marami kang alam sa Bible, kung di naman nila alam na ikaw ay nagkikare sa kanila. Amen? So it is not possible to cast out the flesh. And it is not possible to crucify a demon. Amen? Hindi po pwede cast out mo yung flesh. Hindi po pwede i-crucify mo yung demon. That is not possible. These two remedies are not interchangeable. Amen? These are not interchangeable. It was precisely the mistake to crucify demon when we are struggling with depressions. Nag-struggle tayo sa depression, nade-depress tayo, tapos pinapalayas mo yung demonyo. Amen? Tama po yon. Pero kung i-crucify mo demonyo, that's wrong. When you are in depression, it was precisely the mistake to crucify demon when we are struggling with depression. Depressed ka, tapos papako mo yung demonyo. Precisely mistake. Amen. Example, don't say you have demons if there's no harmony in your relationship particular to your spouse. Meaning, hindi lang kayo nagkakasundo, wala lang kayong harmony, iniisip mo kagad may demonyo. Huwag mo kagad isipin yon. Baka pupunta ka, sasabihin mo, Pastor, kasi hindi kami nagkakaintindihan ng asawa ko. Lagi kami nagkakagalit, palayasin mo nga yung demonyo sa kanya. Don't say, na merong demons kagad. Don't believe you have demons to be cast out. Na kapag ka merong mga ganong relasyon, may demonyo ka, Kaya ka ganyan. Huwag kagad maniwala. Baka flesh yun. What you need is to apply the cross to your fleshly nature. God is not interested in our church membership or denominational level. O yung taas, o antas ng iyong pagiging membership. Hindi po ganyan interesado ang Diyos. He looks to see if our old fleshly way of life, yung style mo ng flesh, makalaman, yan ang tinitingnan ng Diyos. If our old fleshly way of life has come to an end at the foot of the cross. Yung lifestyle mo na makalaman, nandun na ba? Nakapako na. Doon po interesado ang Diyos. Yun ang tinitingnan ng Diyos. Ano sabi ni Paul sa Colossians 3 verse 3? Paul says to believers, to born again, to all Christians, for you died and your life is hidden with Christ in God. Ano yung buhay natin? Amen? Namatay na tayo. For you died and your life is hidden with Christ in God. Nakatago na tayo, patay na tayo.
Patay na yung lumang buhay natin. Nakatago na ito kay Kristo na ating Diyos. You have died. Sabi niya sa Colossians. You have died. You died and your life is hidden with Christ in God. Patay ka na. Sabi mo sa katabi mo, patay ka na sa lumang buhay. Huwag mo nang bubuhayin. Amen. Pag binuhay mo yan, mabubuhay yan. Sapagkat sa iyo din, nakasalalay ang pagkabuhay ng luma mong buhay. Pinatay na ni Kristo yan. Napako na yan sa krus. Amen. Huwag mong bubuhayin. Yung mga anak na palasagot sa magulang, walang utang na loob sa magulang kung makasagot. Dahil kasi namulat siya, hindi raw siya pinalaki na maayos. Pero isipin mo kahit papano, binuhay ka pa rin, pinadodo ka pa rin, pinuyat mo pa rin sila. Dumodo ka pa rin sa magulang mo, sa nanay mo. Pinapalitan pa rin yung lampin mo at saka diaper mo nung maliit ka. Amen? Sa mga magulang at mga nanay na nandirito. Di nyo ba ginawa yan? Di ba kayo napuyat sa sanggol na isinilang ninyo? Nung isinilang nyo ba yung sanggol at sinabi nyo, mabuhay ka na sa gusto mo? Hindi, katabi mo yan, di ba? Yung anak mo ngayon, nagtatrabaho na sa McDo o kaya nagtatrabaho na sa call center o kaya nasa abroad na. Amen. Para sa mga anak din ng mga born again, baka nakakalimutan niyo yung magulang niyo, kaya hindi niyo maakay. Baka pagdating sa bahay, hindi kayo born again, sa church born again. Iba yung ugali sa bahay, bumabalik yung flesh, old nature. Hindi na dapat, napako na dapat yon. Natural lang sa mga kabataan na kayo ay pagalitan ng magulang. Pero dahil naman kayo ay nakakilala ng katotohanan, pwede naman yung mga ginagawa ng magulang ninyo, pag hindi na tama, itama nyo rin. Huwag nyo ring ayunan. Amen? Puri ng Panginoon. Palapakan natin si Lord. So ang buhay natin, for you died and your life is hidden with Christ in God. At sabi ng Colossians 3 verse 5, it says, put to death your members on earth. Sino tinutukoy doon? Put to death, patayin ninyo ang mga bahagi ng mga makamundo. Patayin. Di ba pag pinatay, wala na. Di ba yung patay, pag patay na, wala na. Dinadalaw na lang sa simenteryo. Pero kahit dalawin mo, wala man lang sinasabi sa iyo ng patay, ay salamat, nandito kayo. Wala na. Di ba? Meron ka ba nakausap na pumunta ka doon sa patay, tapos ilagyan mo ng kandila, at sinabi mo, kumusta ka dyan? Sumagot ba? Wala. Pagpatay na, hindi na sumasagot. Wala nang, hindi na mag-exist. As much as possible. Kasi yung iba, sabi ko, tao lang kasi tayo eh. Oo, tao tayo. Wala naman sasabing hindi tayo tao eh. Pero yung sabing crucified, the flesh, gawin mo naman yon. Hindi pwede pabayaan mo yon. Amen? Sabing ganon, put to death your members, Colossians 3:5, which on earth, ano yon? Fornication, uncleanness, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Each of us has a continuing responsibility to keep the old man dead. Hindi yun dahil pinatay mo na siya nung last year or last month, ngayon bubuhayin mo. Hindi po. Continuing responsibility to keep the old man dead. Labanan mo kung lumalaban.
hanggang mamatay siya. But even the death of old man is not the final stage in the process. After that occurs, we must put on the new man that was created according to God in righteousness and holiness. Ephesians 4 verse 24. Ilagay mo naman yung bagong buhay mo na merong pagiging matuwid at merong kabanalan. Na pagiging matuwid, pinagaharian ni Kristo at namumuhay ng malinis. Ilagay mo naman yon. Hindi dahil inalis mo na yung pinatay mo na ang luma mong buhay, wala ka nang ilalagay. Dahil pag yung demonyo, pag umalis yon, at pag nakita niyang walang nakalagay, bumabalik yung demonyo. Ilagay mo yung bagong buhay mo, yung righteousness at holiness. Huwag mo na ipanganandakan kung kanino pa man sa harapan muna ng Diyos at sa harapan mo. At kapag sa harapan ng Diyos, ikaw ay righteous, ikaw ay holy, sa harapan mo rin sa sarili mo, wala ka ng problema para patunayan pa sa katabi mo kung sino ka. Hindi mo na problema. Amen? Napatunayan kung sino ka. Sapagat tayo ay anak ng kaliwanagan at tayo ay dapat sa pamamagitan ng ganung pamumuhay at lifestyle, lumiliwanag ka na. Let your light so shine, hindi lang sa buong mundo, kahit sa loob ng bahay nyo, at masisilaw sila sa liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos na bumabalot sa iyo. Amen? Kaya kung pag-uwi mo ng bahay, magmumura ka pa, walang liwanag yun. Responsibilidad mo pa rin yun na dapat wag na yun mag-exist, mamatay na yun dapat. Amen? Kung meron ka man sasabihin sa kapwa mo, mamatay ka na sana, wag ganun. Mamatay na dapat yung old life natin. Amen? Put on. Ilagay mo ang bagong pagkatao, makita dapat sa atin. Just as completely healthy human body is immune to cancerous cells, so the new man in Christ is immune to demonic activity. Amen? Mai-immune. No? Hindi basta-basta tatalabang ka ng mga activity ng demonyo. Kasi healthy yung buhay ni Kristo sa iyo. Healthy spiritual life. May immune ka sa demonyo. Iba, pag sinabi na immune, kumakain ka, nakaka-immune naman, ano naman tong lasa na to. Di ba may mga pagkain na na-immune ka, yung parang masangsang ang lasa, di mo gusto, ayaw mo kainin. Sometimes ako, meron akong pagkain na ganun isda. Pagkatapos kumain ng isda, mga sinigang yun, malalaki ulo, pagkatapos ko kumain nun, parang ko, gusto ko ng ibang lasa kasi masangsang yung aking panlasa. Dapat ganun. Kapag dumarating sa atin, hindi mo na gusto masangsang na. Nakakaumay na. Amen. Maumay ka, sabihin mo sa katabi mo, maumay ka sa demonyo. Amen. Dapat nauumay ka na sa mga makalaman, makademonyo. Ang sarap mabuhay pag napagtatagumpayan mo yan. Pero dadaan ka pa rin talaga sa pagsubok. Amen? Yung pagpapala ng Panginoon, binigay niya sa atin. He came so that we might have life and have it abundant. Yung buhay na kay Kristo, ito ay nagiging ganap at kasiyasiya at masagana. Amen. Dapat ma-immune tayo. Now, before I close, sa dalawang remedy, crucify the flesh and cast out demons. Ganun lang po. Kasimple. And put on the new man na merong righteousness at holiness. So before I close, if we study an example from diagnosis and treatment of cancer, nasabi ko kanina, since most people are not in the state of physical health in which they are immune to cancerous cells.
It is necessary for scientists to do research and for doctors to acquire the information available. So kapag daw na-diagnose ang katawan na ito ay hindi immune sa cancer at siya ay vulnerable, so ang ginagawa doon ng mga scientists, naghahanap sila ng information which is available para po mapagaling yung may cancer. Amen. Ganon din yung mga Kristiyano. Itong salita ng Diyos ang nagbibigay naman sa atin ng information at available ito para sa mga spiritual cancer. Amen? This enable them to diagnose the presence of cancer to prescribe appropriate treatment. Ito yung treatment. No, araw-araw, read your Bible, meditate the Word of God day and night, pray. Likewise, there is an urgent need for Christian to learn all we can about the nature and activity of demons. Dapat matuto tayo sa mga nature at sa mga activity ng mga demonyo, yung tinatrabaho ng demonyo. Kung merong 7-Eleven na 24 hours, na pwedeng pumunta ka doon at available sila, ganun din nagtatrabaho ang demonyo. Amen. This knowledge is important for all believers since none of us claim immunity from the attacks of demons. Without this knowledge, we will often unable to make a correct diagnosis or to apply the appropriate remedy. And therefore, we will not really help people. Maging sarili natin, hindi natin matutulungan. Kapag ka itong knowledge na ito about the natures and activity of demons, kinalimutan natin. At kung tayo ngayon ay bihag ng ating flesh, isa lang ang gusto lagi ng Panginoon. Ang sabi ng Lord, nung nagtanong ang tao sa Kanya, ilang beses ba na patatawarin ang kapwa? 7 beses ba? Ang sabi ni Lord, unlimited. Dahil sa Kanya galing ang forgiveness. Ang Diyos na nagpapatawad ng kasalanan. Amen po? Without the confession of sins, there is no remission of sins, there is no forgiveness. Amen? So, i-confess mo ang repentance, and then you will promise the Lord na i-crucified mo na ang flesh at ang demonyo. Ikaw ay immune ka na sa flesh at demons. Amen? Naumay na tayo. Dapat maumay na tayo, kundi ang gawin natin ngayon, magkaroon tayo ng hunger and thirst for God. Kauhawan natin ang Diyos. Because blessed are those who have hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Matthew 5 verse 6. Amen? So, mag-decide ka ngayon, kapatid, sa mga flesh, mga fornications, no? Mga pride na kailangan ma-crucified, yung mga passion, fleshly desire natin. Amen? Ipako na to kay Kristo at kung may demonyo, palayasin natin. Yung mga nature and activity of demons. Ikaw nakakaalam na dapat mo i-confess sa Panginoon na nagpapahina sa iyo. Alam mo kung malakas ang spiritual immune system mo? Ikaw ba'y bihag ng inggit, sama ng loob, ng galit, ng pride, ng pagiging carnal at worldly? Kahit sino ka pa. Hindi ka exempted. Sabihin mo ako, pastor naman ako. No, no one is exempted. Kailangan lahat tayo lumapit sa Panginoon, humble ourselves with repentance, asking forgiveness, at magkaroon tayo ng pakipag-usap sa Panginoon at pangako, Lord, gagawin ko ang kalooban mo. Ayokong maging rebellious.
Habang umaawit tayo, speak. Speak to the Lord. Speak to Him. Kausapin natin ng Panginoon. Anong gusto mo? Magtagumpay ka sa pagiging born again mo o lagi kang nanlulupaypay? Kung hindi ka nagtatagumpay, isa lang, lupaypay ka. Kailangan ikaw yung magtagumpay. Amen? Nakita natin ang remedy for the flesh is to crucify, and remedy for demons is to cast them out.